Eliza POV. Bumaba ulit ako sa sala. Pagkatapos kong magayos ng sarili ko, nakita kong nakaupo si Shane at Sarah sa magkaharap na pang-isahang sofa. Nanunood ng TV habang kumakain ng pizza. Si Radley naman ay tahimik lang na nakikinood sa pinapanood ng dalawa. Ate, pizza, ang sarap. Alok sa akin ni Shane nang makita niya ako. Kumuha naman si Sarah ng isang slice ng pizza at ibinigay sa akin, pero tumanggi ako dahil sa busog na ako. Busog pa ako teka ready na pala ang guest room na tutuluyan nyo. Sambit ko at naupo sa armrest ng kinauupuan ni Sarah. Wala na kasi akong nakikitang vacant seat, dahil nakataas ang dalawang paa ni Radley sa mahabang sofa. Ate dito ka, gusto kitang katabi, reklamo ni Shane na siya namang ikinatawa ko na ikinailing ni Sarah, at kumapit sa braso ko. Hindi, dito lang si ate. Binilatan niya si Shane. Sumimangot naman ito, nahadyap ng mata ko na nakatingin sa akin si Radley, kaya bahagya akong ngumiti sa kanya, bago nag-iwas ng tingin. Napansin kong tahimik lang siya kanina pa nang pagkatapos naming kumain, hindi na rin siya muli pang umimik nang may tanong niya sa akin kung buntis ako. Kinabahan ako sa tanong niyang iyon, hindi pa ako handa na malaman niya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Isa pa siguro dahil sa kanina sa mall hindi kami nagpansinan, tapos nagkasagutan pa kami pagdating niya. Oo na, wag nang magtampo ang baby girl na yan. Sambit ko. Naglakad papalapit kay Shane, pero bago pa ako makaabot sa tabi ni Shane, may naramdaman akong kamay na humila sa kamay ko, at natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakapatong kay Radley na nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko, nagangat ako ng tingin sa kanya, at nakita kong nakatingin siya sa akin. My heart beat so fast as our eyes meet. Aalis na sana ako sa ibabaw niya, nang marinig ko ang tili ni Sarah at Shane, pero mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Stay, he huskily whispered. Protesta nila Sarah and Shane. Nakita kong tiningnan ni Radley ang dalawa, bago niya ako tiningnan. Aakyat na ako, inaantok na kasi ako. Putol ko sa sasabihin ni Radley, at umalis sa ibabaw niya. Sige ate, good night, I love you so much. Tumakbo papalapit sa akin si Shane. Good night Labby-dabs. Hinalikan ko siya bago yamakap kay Sarah. Kaagad rin akong umakyat sa kwarto at dumiretso sa banyo, dahil nasusuka ako ng sumalubong sa akin ang amoy ng pabango ni Radley, na pumupuno sa buong kwarto, ang sangsang. Ipinikit ko ang mata ko, nang maramdaman kong nahihilo ako, God. Bakit ngayon pa? Naghugas ako ng kamay at tiningnan ko ang itsura ko sa salamin, ang putla ko. Ano nang nangyayari sa akin? Nang maramdaman kong wala na ang pagkahilo ko, kaagad rin ako lumabas sa banyo, at narinig kong nagre-ring ang phone ko, kaya dali akong pumunta sa center table kung saan ang phone ko, pero nang makita ko hindi pala sakin ang tumunog kay Radley. Mapait akong napangiti nang mabasa ko ang pangalan na nag-flash sa screen. It's Bianca at may picture pa ito ni Bianca at ng anak nila. Malalim na ang gabi, ano kayang kailangan nito? Teka, wala namang iba kundi si Radley ang kailangan nito. I want to know why she's calling, may emergency kaya sa anak nila? Hala baka may sakit, kawawa naman. Hindi ako nagdalawang isip na pindutin ang answer button, magsasalita na sana ako nang mauna siyang nagsalita. Hi babe, tulog na si baby na saan ka na ba? Ngumiti ako nang mapait nang marinig ko ang sinabi niya, pakiramdam ko na durog ang puso ko. Akala ko may ugnayan sila dahil sa anak nila, pero bakit parang may relasyon pa sila? So ano ako? Nagpatikip ako sa bibig ko, para pigilin ang ingay na kumawala sa bibig ko dahil sa pag-iyak ko. Ellie, napalingon ako sa pananggagalingan ng boses, at nakita kong nakatayo si Radley sa may pinto at nakatingin sa akin. Hello, who's this? Rad, rinig kong sabi ng nasa kabilang linya dahil hindi pa pala patay ang tawag. Kaagad kong pinunasan ang luha ko, at iniabot kay Radley ang phone niya, nang humakbang siya papalapit sa akin. I think she needs you. Go, puntahan mo siya. I said as he get his phone on my hands, and I walked towards the bathroom and I locked it. I heard him calling me, but I didn't bother to answer him. Instead I was leaning at the closed door, while silently crying.
May mas masakit pa pala sa malamang may anak siya sa iba, at may relasyon pa silang dalawa. I thought he just doing his responsibility as a father, but why he's doing his not responsibility to have a relation with that woman? Ellie, open up. Pinahid ko ang luha ko nang marinig ko ang sunod-sunod na katok sa pintuan, bakit mukhang nag-aalala siya. Just go if you're leaving, don't mind me. Diretsahang sabi ko sa maautoridad na boses. Ellie, what's going on with you? You know what, I can understand you. Nagulat ako sa sigaw niya, pero mas nagulat ako sa kalabog ng pinto. Hindi niya talaga ako maiintindihan. Dahil hindi niya alam yung pakiramdam na pagtaksilan, at patuloy na niloloko. Napaupo ako sa sahig at umiyak ng tahimik, habang niyayakap ang sarili ko, now I feel like I'm so miserable. I thought we were going to have a happy family, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa, na handang-handa na akong ibigay sa kanya ang lahat ng nasa akin, ngayon pa dumating ang bagay na dapat ako lang magbibigay sa kanya. I caressing my small tummy, while smiling ear to ear, but still the tears leaky down on my cheek. You're the part of me I can't let go. I whispered to myself, talking to my baby. Yes, my baby is the very important and special to my life. God gave this wonderful gift. Kaya kung pakawalan si Radley para sa pamilyang binubuo nila, pero kailanman hindi ako gagawa ng ikakasama ng baby ko. Mawala na sa akin si Radley kahit masakit, wag lang ang baby ko, dahil wala nang may masasakit pa sa nararamdaman ko kapag nangyari yun. Iminulat ko ang mata ko nang maaninag ko ang sikat ng araw, kaagad kong inilibot ang paningin ko, at nakita kong nasa loob ako ng kwarto, anong ginagawa ko rito? Wala akong matindaan na pumasok ako sa kwarto kagabi, ang alam ko ay nasa banyo ako. Sinapo ko ang ulo ko nang makaramdam ako ng pagkahilo. Bababa na sana ako sa kama nang napansin kong may pagkain sa center table, kaya inilibot kong muli ang paningin ko sa buong kwarto, para makita kung sino ang nagdala nitong pagkain. Para sa akin ba to? Takang tanong ko sa sarili ko, nang natatakam ako sa masasarap na pagkain na nasa harapan ko. Si Radley kaya may gawa nito? Akala ko galit siya sa akin. Bakit may pagkain rito? Matagal na nang huling pinaghanda niya ako ng pagkain. Lumapit ako sa center table nang nakangiti. He prepared these for me. I saw a small paper on the plates and I read the note. Nawala ang ngiti sa labi ko nang mabasa ko ang nasa sulat, para bang inihip lang ng hangin ang ngiti sa labi ko, at napalitan ng lungkot ang nararamdaman ko, habang naalala ko ang nangyari kagabi. Sino nga ba naman ako para gawan niya ng pagkain? I smiled bitterly and appreciate the food in front of made by my cousins. Ang sasarap nito, umalis lang ako sa bahay, marunong na silang magluto, ang galing naman. Hindi man lang ako hinintay na gumising bago sila umalis. Masarap to baby, made by Tita Sarah and Tita Shane. Hinaplos ko ang tummy ko, at kumuha ako ng isang ham. Natatakam na ako sobra, nakikita ko pa lang ang mga pagkain, naglalaway na kaagad ako, pero nang kakainin ko na ay bigla akong nasuka nang maamoy ko ang pagkain. Kaya kaagad akong tumakbo papunta sa banyo at nagduduwal, sukang-suka ako pero wala naman akong isinuka kundi puro laway, pagkatapos kong magsuka naghilamos at nagmumag ako. Sa sobrang pagkatakam ko nakalimutan ko nang mag-toothbrush bago kumain, pero hindi naman ako nakakain, amoy pa lang ang lansa-lansa, hindi naman isda. Nakakainis. Iniligpit ko na muna ang hinigan ko, bago dinala sa kusina ang mga pagkain na nasa kwarto, dahil kahit anong subok kong kainin hindi talaga gusto ng pangamoy ko, kaya naisipan ko na lang nasa labas kumain. Tanghali na paniguradong wala na rin dito sa bahay si Radley, dahil may pasok pa siya sa opisina, o baka nga kagabi pa siya umalis pinuntahan ang mag-ina niya. Hindi ko nga alam kung ako ang nagdala sa sarili ko papunta sa kama, o may ibang gumawa niyon sa akin. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan papalabas ng bahay, nakasuot ako ng overall spaghetti strap pants, then white flat shoes. Dala-dala ko rin ang isang folder na may lamang resume ko. Balak ko kasing mag-apply ng trabaho. Nakakahiya naman kay Radley. Kung aasa ako sa kanya lalo't pa may binubuhay na naman na siyang pamilya, nakakahiya naman kila mommy kung sa kanila pa ako aasa, ngayon pa na may asawa na ako. Ayaw ko rin namang malaman nila ang nangyayari.
Isa pa kailangan kong mag-ipon para sa panganganak ko, pambili ko ng vitamins, madami pa akong bibilhin para kay baby, para sa check-up namin ng baby ko. Speaking of check-up, schedule ko bukas. I need to get a job for myself for my baby, at para na rin mabayaran ko si Livon. Kahit pa sabihin niyang libre iyon, nakakahiya sa kanya. Kaagad akong sumakay sa sasakyan ko, nang napansin kong wala ang sasakyan ni Radley, kanina pa siguro iyon nakaalis. Kaagad kong pinatakbo ang sasakyan ko papunta sa mall para mag-breakfast. After a minutes nakarating na rin ako sa car park, at maingat akong naglalakad papasok sa loob ng mall, hindi pa naman halata ang baby ko, but I need to be careful just what the doctor told me. Dahil sa tinatamad akong maghanap ng ibang makakainan sa Jollibee na lang ako kumain. Na-miss ko rin kasi ito. Order ako ng isang Chicken Joy Super Meal then float, buti na lang at hindi sumama ang pakiramdam ko, kaya nakakain ako ng matiwasay at nabusog ako. Siguro gusto rin ng baby ko ng Jollibee eh. Wala pa akong trabaho na nakikita na pwede kong pasukan. Ayaw ko na munang gamitin ang pinag-aralan ko, since kailangan ko lang naman ng temporary work. Kapag nakapanganak na ako, maybe I'll find a job that suit to me. For now I try to be a waitress or something, basta may mapagkakakitaan ako. Naglilibot ako sa mall nang napadaan ako sa isang nursery shop, para sa mga baby. Pumasok ako doon at nakita kong may mga mangilan-ilang mag-asawa at buntis ang namimili. Kaya napangiti ako, kasi ang gaganda ng mga damit dito ang cute pa. Napadaan ako sa mga damit na pambabae, halos lahat ang gaganda, gusto ko tuloy bilhin lahat ng makikita ko, pero bigla kong naalala na hindi ko pa alam ang gender ng baby ko, isa pa wala pa akong sariling pera, para pambili ng mga kakailanganin ko, kaya hanggang tingin na lang muna ako. Ang ganda nito no. Sa tingin mo bagay ito sa baby ko? Napatingin ako sa isang babae sa tabihan ko. Hawak ang isang white dress na pambata, and I find it so cute. Ngumiti ako nang makita ko ang baby niya, na karga-karga ng daddy nito. She's so cute too. Ang taba-taba ng pisngi niya. Yes, ang cute naman ng baby mo, paniguradong bagay iyan sa kanya. Masayang tugon ko sa kanya. Sige kukunin ko na nga ito. Nga pala binyag ng baby ko bukas, at ito sana ang balak kong ipasuot sa kanya, invite kita. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hala ang bait niya naman. Seryoso, ako, hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Sakto, hindi makakarating ang isang ninang ni baby, kung ayos lang sayo pwedeng ikaw na lang ang pumalit. Nagkatinginan ang mag-asawa nang nakangiti pagkatapos sabihin niyon ng lalaki. Oo nga, pwede ka ba? Masayang tanong sa akin ng babae. First time kong maalok ng ganito. Nakakatuwa lang kasi, hindi kami magkakilala pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Sure, titingnan ko, kapag di ako dinalaw ng hiya ko. Napangiti ang dalawa. Ano ka ba wag mong tingnan? Ako nga pala si Annie and this is my husband James. Pagpapakilala niya. I'm Eliza. Then I accept her hands for shake hands, and she look at our hands. Napakunot ang noo ko nang nakangiti siya sa akin ng nakakaloko. You're married, don't you? Ngayon ko lang na-realize na sa kamay ko siya nakatingin, nahihiyang binawi ko ang kamay ko. Yeah, atal kong sagot at ngumiti. Where is he? Invite him too, we glad to meet your husband. By the way nice to meet you Ellie. Nakangiting sabi niya sa akin, may kinuha siya sa bag niya at iniabot sa akin. This is my calling card, and your invitation. I'd love if you call me tomorrow before we meet again. Paalam niya. Okay, thank you. Thank for inviting me. Kumaway ako sa kanila. Ang cute naman ng baby nila, sana baby girl ang baby ko, dahil bakas ang ngiti sa labi niya, kapag kasama ang anak nila ni Bianca. I hope I can see his smile too with me and our unborn baby. Pagkatapos kong maglakad-lakad sa mall, hindi ko pa rin alam kung pupunta ba ako bukas o hindi, pero sa tingin ko kasi ay kailangan ko munang makapaghanap ng trabaho. Kaagad akong sumakay sa sasakyan ko, at palingalinga sa aking madaanan, nagbabaka sakaling may hiring na shop na pwede kong pasukan. Nanlaki ang mata ko nang may nadaanan akong isang coffee shop, na may nakalagay na hiring 2 girl waitress and 2 dishwasher. Siguro pwede ako sa waiter.
Kasi hindi naman ako masyadong magaling maghugas, mas lalong wala rin akong experience na maging waiter. Sana ay matanggap ako. Wish me luck baby. Nakangiting hinaplos ko ang tummy ko, bago ako naglakad bitbit ang folder ko. Pagkapasok ko ay kaagad kong inilibot ang paningin ko, nakita kong maganda ang buong paligid ng coffee shop, halatang mamahalin ang lahat, masasarap rin ang mga pagkain na siniserve nila. Hello ma'am, good afternoon. Bati sa akin ng isang babaeng sa tingin ko ay waitress na may dalang menu. Hi, nakita ko kasing hiring kayo, gusto ko sanang mag-apply bilang waitress. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kumunat ang noo niya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Seryoso, mag-a-apply ka. Hindi halata teka lang tatawagan ko si boss, sumunod ka sa akin. Hindi makapaniwalang sambit niya, siguro dahil sa pananamit ko, kaya hindi halata na naghahanap ako ng trabaho. Nakasunod lang ako sa kanya, hanggang sa pumasok siya sa isang opisina. Naiwan muna ako saglit sa labas, pero kaagad niya rin akong binalikan. Kinakabahan ako nang papasok ako sa loob, sana ay matanggap ako para may pera akong maiipon. Nakangiting humarap ako sa boss, kahit na labis-labis ang kaba sa dibdib ko, nakita kong babae ito, dahil sa itsura ng nakatalikod na upuan, halatang may pinagkakaabalahan. Ma'am, ito na po siya. Saad ng babaeng waitress. Okay, you can leave now. I heard her voice that's make me gulp like it's familiar. So, nice to meet you miss. Sabi niya habang dahan-dahan iniikot ang upuan niya papaharap sa akin, hindi niya natuloy ang sasabihin niya nang makita ako. Maging ako ay natigilan nang makita ko siya, at nanlaki ang mata ko. Oh my God! Ellie! Annie! Sabayan naming sabi. Napatayo pa siya habang buhat niya ang kanyang anak. Oh my God! What a coincidence!